Magandang araw mga par. Meron na naman tayo panibagong project. Magdadagdag tayo ng mga switch sa isang kwarto. Actually, may mga switch na siya, kaso nga lang kinulang dahil magdadagdag siya ng mga ilaw. Kaya kinailangan magdagdag ng mga switch. So, ang gusto kasi ng ating madam, ayaw niya nung naka-wall mount yung mga switch. Gusto niya is malinis tingnan yung pader na nakamount pa rin yung switch. So, samahan niyo po ako at panoorin niyo po ang aking mga gagawin. Ngayon mga par, dito tayo nakaplano magdagdag ng mga switch. So, kukunik natin sa taas, bubutas natin dyan, i-layout natin. Step by step, gagawin natin to. Kung paano gagawin natin sa taas, pag-layout ng mga kuryente. Samahan niyo po ulit ako para sa panibagong project na ito. Ayan mga par, natapos na nating bakbakin ang pagdadaanan nitong utility box na pagdadagdagan natin ng switch. Ayan. Medyo matugod-tugod bakbakan na nangyari dyan. So ibabaon natin ngayon yung PVC pipe na yan. Tapos ayusin natin itong utility box. Ayan yung pinagbakbakan natin. Actually, tagusan to boss, mga par, dito sa kabila. Ayan, para marami tayong switch na mailagay. So, min-maximize na natin para in case meron pang mga ilaw na lalagyan ng switch, iaabang na natin yan sa loob ng kisame. Okay, sementoin na natin. Ayan mga par, na sa pagdiwa na natin. Semento na natin. Mapix na rin ng ating utility box. Nakabang na rin yung ating. Lalagyan na lang natin ng wire yan para mayabang ito. So, diretso naman lang yan. Madali naman suit. Tapos, bukas, i-cure lang muna natin yung semento. Pag natuyo, papatch nga muna natin siya para pantay na sa semento. And then, tsaka tayo maglalagay ng wall angle sa ating pisa. Okay, patuloy muna natin. And then, bukas, patching. And then, wall angle. Bali, timplahan muna natin siya ng skim coat. Tapos, batakan natin na yan, ating sinimento. Ayan mga par, tapos na natin batakan. Siguro, liliyain na lang natin ng konti yan para mas lalong pumantay. Ayan, nakaabang na yung ating switch box. So, talikuran po siya. Ayan, nabatakan ko na rin. Bali, ang nakaplano po sa mga switch na to is, dito sa kwarto is dalawa. Bali, 2 gang switch. Tapos, dito po sa labas is 3 gang switch. Yung sa labas po is ilaw po to ng sa labas at sa likod. Tsaka yung pangatlo is yung sa ating ilaw sa loob ng kisame, which is yung access natin para pag gabi ka pumunta meron kang ilaw dyan sa loob. Tapos dito naman po sa loob yung 2 gang switch na to para sa ating main light tsaka exhaust fan na ilalagay natin. Yan. Bali itong isang ilaw na to naka-alat po yan para sa pin light din po na ilalagay natin dito sa kwartong ito. So, hintayin natin matuyo at then magwa-wiring na tayo. At yan mga parang mga materyales na gagamitin natin, materyales at mga gamit para sa pag-i-install na panibagong outlet. So nasukat ko na rin po yung mga haba na kailangan.
May pasobra naman yung mga wire natin, pati insulator. At ngayon, di ka, panoorin niyo po kung paano ko siya i-install. Ayan mga par, naglagay tayo ng alambre. Yung alambre na yan, tagos yan dun sa dulo niyan. Yan. Yan ang gagamitin natin pagbatak. Yan. Pagka ipapasok na natin yung wire dito, so siya yung magsisilbing pangbatak natin paangat. Di ba? Okay. Paangat sa mga wire para lumusot siya doon sa itaas at para doon natin i-layout lahat ng connection niya. Mga par, ang gauge po ng wire na ginamit natin para sa mga wire na yan is gauge number 14 sa ilaw po yun. At ayan mga par, nalibelan ko na lahat ng mga wire kung saan siya designated o kung saan siya tatakbo. Ngayon, ipapasok natin ito dyan sa tubo mula sa taas. Tapos, tsaka natin siya i-assign kung saan switch siya dapat. Okay. Tsaka meron pa doon sa harapan yan. Kaya medyo marami tong wire na to. Okay. Install na muna natin yung mga junction box sa taas kung saan dadaan tong mga flexible hose natin. So, i-ayos natin siya sa taas para ibaba na natin dito yung mga linya. At ma-layout na rin natin siya doon kung saan sila papunta. Ayan mga par, tapos na nating i-layout yung mga junction box. Tapos yung ibang mga flexible hose na yan, iikot na natin yan kung saan siya dapat na lumabas. Yung iba nakaabang na. Ayan, tulad yan, naipasok na natin dyan. Yung iba, ito na para sa ilaw ng kisame. Tapos magtatap na lang tayo. And then ito, tatap na lang din natin. Yan. Ito, tatapan natin sa live to. Ikukuha natin ng live to, ang dalawa na to, para tumakbo yung kuryente dito sa mga junction box papunta doon sa lilinya nating switch. Ayun, lumabas na rin doon yung mga wire na ibaba ko na. Bali galing siya dito. Ayan, mula dyan sa baba na yan, papusok sa tubo na yan. Yan yung nilayout natin, sinimento natin. At ayun, lumabas na siya doon sa baba. Ayan. I-assign na po natin siya kung saan siyang switch, mga kanya-kanya. Okay, so okay, i-layout na natin doon, i-ayos na natin sa baba. Ayan, bali yan yung mga wire na napalusot natin mula doon sa taas. So hihimayin natin itong mga to para ma-assign kung saan siyang switch. Kasama po sa likod yan, bali bubutasan na lang po natin to para tumagos dito sa likod. Tapos ayan na po yung ibang linya. Ibabato na lang po natin yan kung saan dapat siya papuntang mga ilaw. Tapos ang layout natin sa taas, ayan siya. So lalong dumami yung mga wire. Kita ba? Ayan. Ayan. Ayusin natin yan. Bali, hindi pa kasi totally nakapix yung mga linya niya. Kaya para siya mga pitu-pituka pa dyan. So pag na-i-align na natin lahat kung saan siya mga nakababatong lugar, maayos natin yan. So ito pa ibang mga linya. Pupunta sa likod po to.
Yan. Punta naman sa likod yan. Ayusin natin lahat yan. Bali mga par, ngayon gusto ko lang i-demo sa inyo kung ano-ano yung mga connection na ito. Bali, itong dalawa na to na inilaglag natin dito sa pangatlong junction box. Ito yung pinaka main na pagtatapan natin ng magsusupply dito sa mga nilayout nating linya ng mga ilaw. So, ito pong blue is ang ating tinatawag na neutral o yung line 2. Tapos itong itim, ito ang ating line 1 na ito yung magsusupply sa ating switch. Okay? So itatap natin siya mamaya. Kukuha tayo sa isang mga linya, itong mga line na main line ng mga linya na to na ginawa. Yan natin siya itatap. For the meantime, ngayon itatap muna natin tong mga switch papunta doon sa baba. Yun, yung mga line na yan para magkaroon ng supply at maitap din natin sa ating mga main. Itong mga magkakasama na to, ito na ang ating line 2 o ang ating neutral. Ito, neutral din siya. So, nagdalawang junction box siya kasi marami tayong susuplayan ng ilaw. Yan, mga ilaw yan. Ito, ilaw. Ito, ilaw din to. Tapos, ito, baba to, ito yung ating pupuntang switch o yung ating supply. At the same time, return din po siya. Diyan din po yung mga return niya. Return papunta na sa mga ilaw natin. Sa linya ng mga ilaw. Okay? I-tap po na natin. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some. Ayan mga par, tapos na natin siyang i-connect. Nalagyan na rin siya ng tape. Na-tap na natin siya. Pero itong main, sa bandang huli na natin siya itatap. I-ano mo natin, i-ayos mo natin doon sa baba. Yung mga switch naman, i-ayos mo natin siya. Tapos, sa huli na natin siya itatap. Tsaka tayo magbubukas ng mga linya pa rito para doon tayo kukuha ng supply. Siya nga pala, ako po kasi pag nagte-tape ako nito, hindi ko po binabatak yung electrical tape para maputol. Ginugupit ko po hanggat maaari. Kasi pag binabatak nyo siya, karaniwan po, katagalan, ano po siya, maangat. Kaya ang ginagawa ko, pagka tapos na yung tape, ginugupit ko po siya. Tapos, at the same time, nilalagyan ko rin siya ng strap para lalong iwas buka ng electrical tape. Kasi ang mga tape po, katagalan, mga nagsisibukahan po siya. Which is delikado po pag umangat. Ayan, para safe po yung ating gawa. Ayan, nilalagyan ko siya ng strap. Napaka-importante po yan. Ayan, lahat po yan ng mga ginawa ko. May mga strap po yung mga dugtungan yan tsaka yung mga kakatape yan para hindi siya bumuka. Ayan mga par, naka-ready na yung mga linya. May mga label na to kung para saan tong mga switch na to. Yan, nilagyan ko na yan para sigurado hindi tayo maligaw kung saan natin patatakbuhin yung mga pindutan niya. Medyo napahaba lang pero okay lang yan. Mas okay na yung mahaba kaysa maikli kasi napakahirap po pagka masyadong maikli. Halimbawa nandito, mahirap po. Ito at least may allowance kang maayos, putulin mo na lang kung sakali. Tapos yung isa, magbubutas po tayo dito sa part na to. Yan, bubutasan po natin yan para lumusot naman yung para doon sa switch naman sa kabila. Okay?
And mga par, okay na. Nabutasan ko na. Na isuot na natin yung linya para doon sa kabila. At ito naman po yung linya para dito sa kwarto na to. So, isang fan. Ito yung sa fan, exhaust fan. Ito yung sa ilaw na extra. At ito po ang tumaba to, supply to. So, maglulusot din tayo sa loob ng supplies para sa kabila naman. Ngayon, sa kabila, ayan po. Ito naman po yung ilaw sa labas, sa likod. Ito naman po yung ilaw sa harap. And then, etong isang itim na to, ito po yung ilaw naman para sa loob ng ating attic o yung access do sa loob ng kisame. Ayan, kaya tatlo. 3 gang po yung mapupunta rito. Tapos yung dito po is 2 gang switch lang ang mapupunta dito. Okay, so ilinya natin switch. I-prepare muna natin yung mga switch. Tapos, tsaka natin isalpak dyan. Ayan mga pare yung ating mga switch na gagamitin. Sabi ko nga, isang 2 gang. Ito yung nasa loob ng kwarto. At isang 3 gang na ito naman yung nasa labas ng kwarto. Okay, so linyahan muna natin yung likod niya ng mga bypass bago natin siya isalpak doon sa mga return niya. Okay. Bali sa pagsusuksok ng wire dito sa mga butas na to, para hindi po kayo magkamali sa haba kung gaano kahaba yung puputulin niyo dito sa ating wire. Meron po siyang sukatan dito. Yan, kung mapapansin niyo po, meron siyang parang kanal at kung gaano lang kahaba. So yan po yung guide nyo. Yan, i-guide nyo ganyan. Kung gaano lang kahaba yung wire na dapat yung babalatan na ipapasok dito. Kasi pag nasobrahan po kayo ng haba, papagpasok dyan, may nakalawit. So, delikado po yan. Hanggat maaari po, pagpasok po ng wire, ano rin po siya, yung halos sakto at nakapasok pa ng konti itong mismong insulator niya para safe po tayo. Yan mga par, tapos na yung ating paglalagay ng bypass para sa ating supply. Yan. Mapapansin nyo at nakita nyo, nakapasok lahat yung mga wire. Medyo binaluktot ko na lang po siya para hindi po siya istorbo, hindi siya nakaangat. Ganun din po sa kabila. Yan, safe na safe po yung pagkakalagay natin ng bypass. Silyado po yan. Yan. Pagka naglalagay po kayo ng ganyan, hanggat maaari, idiin nyo rin po nung pliers na ganito papasok. Tapos angat-angat nyo ng konti hanggang sa sumisikip po siya at hindi nyo na nagagalaw. Para ibig sabihin, kapit na kapit po yung mga ngipin niya sa loob. Okay? So ngayon, ipasok na natin dito ngayon yung mga ida-drive niyang mga return dito po. Yan, yung mga return, salpak na natin siya doon sa ating utility box. Ito mga par, nag-bypass na ako ng isang linya dito. Yan yung patatagusin natin sa kabila para magkaroon din ng supply. And then dito sa taas na to, yung isang butas na to, dyan naman natin lalagay yung supply na galing doon sa taas para may supply itong isang buong side na to. Tapos dito na lahat yung return para doon sa mga switch na dito sa loob ng kwarto. Ayan mga par, naka-set na lahat sa kanyang mga designated switches. Yung mga return nila, yung supply natin, maayos, silyado lahat, tamang-tama lahat ng pagkakasuksok, walang nakalabas. Yan ang importante po dyan, walang nakalabas. Tapos ipapasok na lang natin siya dyan, and then yun nasa kwarto.
Okay na rin. Ayan po. Iyan. Nakapasok na rin lahat. Okay, ngayon naman po, itetest natin siya. Okay. Itatap na natin siya doon sa taas kung saan yung iniwan ko kanina na main para check natin kung gumagana lahat ng ng ilaw. Bago natin ilatag itong mga to, pwede natin siya lagyan ng mga bombilya sa harapan, sa unahan para matest natin. Pag once na maitap na natin siya doon sa ating main na junction, pag nakuha natin siya, naitap natin sa main. Ito-test natin lahat bago natin ilatag lahat yan kung saan sila papunta. Ngayon mga par, bago tayo mag-tap dun sa taas, baba po muna natin yung breaker. Ito naman po, nakahiwalay po yung mga linya ng ilaw at saka outlet. So, para safe po tayo, baba po natin yung breaker para wala pong iwas disgrasya kumbaga. Bago tayo mag-tap. So, baba natin. Ayan. Bali mga par, pag ganyan magtatap tayo sa mga live. Pero actually, pinatay ko naman na yung breaker. So para double safe lang, gagamit po tayo ng gloves pagka gagalaw tayo sa mga ganitong klaseng junction na kahit alam nating nakababa na yung breaker, iba pa rin po yung safe tayo. Gamit po tayo ng gloves habang nagko-connect. Yan. Ngayon ite-trace po natin dito sa pinaka mga linya ng mga ilaw para magkaroon tayo ng supply dito sa ating main para sa direct natin mga switch. Yan mga par, na itap na natin. Yan, nakakuha na tayo ng linya. Ito kasi linya ng ating mga ilaw din. So yan, pumasok siya dyan sa ating bagong junction. So naitap na natin. Ito ang ating line 2, which is the main o na neutral. Tapos ito ang ating ito ang ating line 1 na pumunta sa switch. Ayan. Itong isang extra, ano lang po to, yung ilaw yan papunta doon sa hallway namin. So kailangan siyang putulin din kasi papasok siya dito sa loob ng ating junction. Ngayon na medyo inayos ko na rin po yung mga linya. So mamaya pag tinakpan na natin, itetest na po natin ngayon yan. Bago natin takpan, once na okay na lahat, takpan natin. Tapos i-final na natin itong mga flexible hose kung saan siya papunta. Okay? Okay. Okay. Mga par, meron akong ginawa ditong improvise na pang-test itong mga linya ng mga switch natin. So itatap natin itong bakanting open na to, tapos isi-switch natin kung ilaw itong bombilya. So doon natin siya i-test. So ngayon po naka-on na yung breaker ng ilaw. So yun, yung ilaw na po yung dating linya ng pot na to. Ngayon i-test natin siya dito. Naglagay din po ako ng marker which is the line 2 o neutral. Diyan po natin i-connect yung pinakagitna ng receptacle natin ng ilaw para maiwasan po natin makuryente. Kasi itong isa, ground, pat yan po yung namamatay pagkapatay ng switch. Kumbaga, matanggal. Kumbaga, itong line 2 na to, doon na siya i-connect sa mismong gitna, sa main na yun. Tapos itong ating line 1, dito siya sa ground. Para pagpatay yung switch, kung nagbubunot tayo minsan ng bombilya, Hindi siya makakuryente. so ngayon i-test na po natin siya. Kung natanggal lang yung cover ng aking pantest, pero gagala naman yan. Okay, paki-switch nga eh.
So, si-switch. Soba. Soba. So, yan. So, umilaw naman po. So, ibig sabihin gumagana. Pakita mo yung switch. So, yan yung naka-switch, yung soba. So, i-test po natin yung iba pa. Stop na rin. Okay na. So, ito yung ibang linya naman po sa labas. Ito po, linya po sa labas na ilaw. Taas. Ayan. Okay na po siya. Itas natin ito sa gitna. Subukan natin. May pang-switch yung gitna. Ayan. Ano siya? Patay. Switch. Okay. Patay. Patay na. At yan mga par, after natin i-test, sinilyaduhan ko na ulit yung mga dulo ng ating mga linya na ilalatag kung saan man sila designated na pwesto. Ayan, sinyado na lahat siya. Ayan, safe. Pa, dalawa. Ayan. Tapos, itatakpan na po natin yung mga butas po sa taas. At ibibigyan na po natin na maayos itong mga flexible hose kung saan po siya pupunta. At after nun, isasara na natin itong utility box na to. Okay? Mga par, natakpan na natin dito sa taas. Okay na. Maayos na. Yeah. Ayusin pa natin iba. At yan mga par. At sarado na natin yung switch box. Ayos na siya. Tapos yung mga linya kanina nakalawit dito, naiba na natin kung saan dapat siya lalabas. Tapos dito po sa loob. Ayan, malinis na rin po. Ito na yung dalawang switch na dinagdag natin. Tapos sa taas. Ayan, bumabasin niya, malinis na rin po yung mga linya. Kumbaga, ito po, yan yung mga nakaabak na. So, paglagay ng kisame, may nalagay na po ilaw dyan. Ito rin po, nakaabak na rin. Sa mga ilaw din, or kung ano po ilalagay dyan. Tapos yung kanina pong nakalagay dito, ayan, napupunta rin po siya sa likod. Kung saan man po siya dapat abang. Ayan mga par, hanggang dito na lang. Sana po muli nakapulot kayo ng panibagong idea sa project na ito. Sana po matulungan niyo rin po ako na sa pamamagitan ng pag-subscribe ng aking YouTube channel. At abangan niyo po ulit ang aking mga video na i-upload pa. Maraming salamat at hanggang sa muli.